BBM hindi magpapadala ng warship sa West Philippine Sea, duwag o taktika lamang? We are not at war. We don't need Navy warship. Mariing pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa desisyon ng Pilipinas na hindi magpadala ng Navy warships sa West Philippine Sea. Sa gitna ng sunod-sunod na insidente ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, iginiit ni Marcos na layunin lamang ng Pilipinas ang protektahan ang ating teritoryo at hindi sa paraan na magpapalala ng tensyon sa rehiyon. Bakit ayaw magpadala ng Navy warships ang Pilipinas? At ano na ang magiging plano ng Pilipinas sa pasunod-sunod na pang-aapi ng China? Yan ang ating aalamin. Noong Nobyembre 13, naiulat ang insidente kung saan nilapitan ng mga Chinese Navy helicopters ang ilang Pilipinong mangingisda sa WPS. Bilang tugon, agad na idineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua at BRP Cape Engaño upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Sumunod naman noong Disyembre 4 ang mas seryosong insidente. Binomba ng tubig ng China Coast Guard ang isang vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR malapit sa Bajo de Masinloc. Kabila-kabila ang mga aksyong ito ng China, ngunit nananatiling may hinahon ang posisyon ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang pagpapadala ng Navy warships sa WPS ay maaaring magdulot lamang ng eskalasyon sa tension sa rehiyon. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Sabi ng Pangulo, aniniya ang Pilipinas ay hindi kailanman naging dahilan ng paglala ng situation sa WPS. Ang posisyong ito ay malinaw. Nais ng Pilipinas na resolbahin ang issue ng mapayapa. Ang pagpapadala ng mga warship ay maaaring makita bilang isang agresibong hakbang na posibleng magresulta sa mas malalaking komprontasyon, lalo na sa pagitan ng China at Pilipinas. Samantala, sa gitna ng mga banta sa teritoryo at seguridad ng bansa, tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin niyang world-class ang Armed Forces of the Philippines AFP. Nangako siya ng makabagong kagamitan, masusing pagsasanay at tuloy-tuloy na modernisasyon upang gawing simbolo ng lakas at teknolohikal na kahusayan ang ating sandatahang lakas. Ngayong taon, dumating na ang ilan sa mga bagong kagamitan tulad ng BrahMos supersonic cruise missiles mula India at ang karagdagang Black Hawk helicopters na bahagi ng Horizon 2 ng modernization program. Sa hanay naman ng Philippine Navy, target nilang makabili ng 6 na offshore patrol vessels at 2 pang barko para palakasin ang pagbabantay sa ating exclusive economic zone. Pero sa kabila ng mga tagumpay na ito, kakayanin ba ng AFP modernization program ang malaking bawas sa budget? Sa 2025 budget, nabawasan ng 50 bilyong pesos pondo para sa programa, dahilan upang magduda ang ilan sa tuloy-tuloy nitong implementasyon. Tiniyak naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi maaapektuhan ang modernisasyon. It's a matter of project management and execution, ayon sa DND. Dagdag pa rito na nananatili ang suporta ng Kongreso upang maabot ang target ng AFP. Sa kabila ng mahinahong paninindigan ng Pilipinas, patuloy ang panggigipit ng China. Ano ang implikasyon nito para sa ating bansa? Ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang problema ng Pilipinas. Apektado rin ang mga karatig bansa tulad ng Vietnam, Malaysia at Indonesia na may kani-kanyang claim sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, habang nananatili ang Pilipinas sa isang mahinahong diskarte, nagiging mas agresibo ang kilos ng China na nagdudulot ng takot hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba pang mga bansa. Halimbawa, ang Vietnam at Malaysia ay nagpahayag ng suporta sa desisyon ng Pilipinas na protektahan ang kanilang soberanya, ngunit hindi rin maikakaila na ang taktikang ginagamit ng China ay nagiging mas mapanindak. Ang Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ay nananatili namang divided sa issue. Bagamat may mga bansang tahasang kumokontra sa China, may mga bansa ring tila mas maingat sa kanilang pahayag dahil sa malalim na ugnayang pang-ekonomiya sa China. Sa kabila ng mga panggigipit, naninindigan ang Pilipinas na patuloy nitong ipagtatanggol ang mga Pilipino sa WPS, ngunit sa paraang hindi magpapalala ng tensyon. Kasalukuyan ng pinapalakas ang Philippine Coast Guard, PCG, at ang mga asset ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFR, upang mas epektibong magpatrolya sa mga lugar na sakop ng ating teritoryo. Dagdag pa rito,
Binibigyang diin ng pamahalaan ang paggamit ng diplomatic channels upang iparating ang ating hinaing sa China. Nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga opisyal ng China noong nakaraang taon upang pag-usapan ang issue, ngunit tila nananatiling matigas ang paninindigan ng China sa kanilang claim. Samantala, iniulat din ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Ang mga bansang ito ay nangako ng suporta sa Pilipinas lalo na sa pagpapalakas ng kakayahang militar ng bansa. Ang papel ng Estados Unidos at iba pang kaalyado. Malaking bahagi ng diskarte ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang tulong mula sa mga kaalyado, particular na ang Estados Unidos. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, pinapayagan na yung mas madalas na presensya ng mga tropa ng Amerika sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng seguridad sa rehiyon. Ayon sa US, handa silang tumulong sakaling sumiklab ang gulo sa WPS. Gayon din, nagpahayag na ang Japan ng suporta, partikular na sa larangan ng teknolohiya at pagbibigay ng mga kagamitan para sa maritime surveillance. Ngunit ang tanong, sapat ba ang tulong na ito? Bagamat maganda ang pagkakaroon ng kaalyado, maraming Pilipino ang naniniwala na dapat ding palakasin ng Pilipinas ang sariling kakayahan nito upang harapin ang mga hamon sa rehiyon. Ngunit bakit nga ba patuloy ang aggression ng China sa West Philippine Sea? Ayon sa mga eksperto, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng China upang palakasin ang control nito sa South China Sea. Ang pag-deploy ng China Coast Guard, Navy helicopters, at water cannon tactics ay tila sinadyang ipakita ang kanilang control sa rehiyon. Sa kabila nito, nananatili pa ring matatag ang Pilipinas sa pagtutol sa anumang kilos na lumalabag sa ating soberanya. Ano ang maaaring kahinatnan? Ang desisyon ng Pilipinas na huwag magpadala ng Navy warships ay maituturing na isang maingat at mahinahong hakbang. Ngunit habang nananatiling mapanindak ang kilos ng China, hindi maiiwasan ang tanong, hanggang kailan kakayanin ng Pilipinas ang ganitong sitwasyon? May mga naniniwala na ang diplomatikong paraan ang pinaka-epektibong solusyon, ngunit may mga nagsasabing kailangang magpakita ang Pilipinas ng mas matibay na aksyon upang maipaglaban ang ating karapatan. Sa kabilang banda, nangangamba ang ilan na ang labis na puwersa ay maaaring magdulot ng mas malaking alitan na hindi kakayanin ng ating bansa. Sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, malinaw ang posisyon ng Pilipinas. Protektahan ang ating teritoryo ng walang paglala ng tensyon. Ngunit habang patuloy ang agresyon ng China, nananatiling isang malaking hamon para sa ating bansa. Kung paano maibabalanse ang pagkamit ng kapayapaan at ang pagtatanggol ng ating karapatan. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung paano tayo tutugon, kundi kung kailan. Sapat na ba ang mahinahong diskarte upang harapin ang mapanindak na kilos ng isang higanting bansa tulad ng China? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.